sa naunang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 para i-dismiss ang apela ng kampo ng dating Pangulo para sa kanyang pansamantalang panglaya. Bago ang anunsyo, matyagang hinintay ng mga kaanak ang live stream ng desisyon ng Appeals Chamber mula sa The Hague. Bagamat malakas raw ang kanilang paniwala na hindi pagbibigyan ng interim release ng dating Pangulo, naroon pa rin daw ang pangamba ng mga kaanak. Batid raw ng mga kaanak ng mga biktima ng AGK na umpisa pala ang anilay panalo ito sa Appeals Chamber, pero malapit na raw ito ipagdiwang. Masaya po ako at yung may pag-birthday na ng anak sa anak ko. Nakatamtan niya na talaga ang tunay na katarungan. Na hindi siya nakalabas at hindi napayagan. Salamat kay God. Umpisa pa lang po ito, hindi po ito yung trial. At yet may pag-asa na kami. At ilang beses ng pinangka ng abogado niya na siya yung palabasin. Pero hindi sila nagtugumpay. They didn't set out, proceeded. Walang bago. Sabi na nila, hindi pag-asa kung yung pag-apply namin. Pero in the long run, I think there will be a political impact. Hindi matapos ang desisyon Auguste. ng kampo ng dating Pangulo. Sunod ang mga abangan ng desisyon ng Appeals Chamber sa motion na balik pa rin ang naunang desisyon ng Appeals Chamber na may jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo. Inaasang Enero sa susunod na taon na yan, ilalabas. Yan ang latest mula dito sa UP sa Diliman. Bibi. Maraming salamat sa iyo, Rocky Tima. Kaugnay pa rin ang desisyon ng ICC Appeals Chamber kaya basura ang limitan kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Sinabi ng Defense Counsel ni Duterte na hindi kailanman pinayagan ng ICC Appeals Chamber ang interim release ng sinumang nakaharap sa crimes against humanity. Inilagay lang nila ang isuta ng medical evaluation kay Duterte at muli daw nilang hihingi ng pagpapalaya sa kanya. Ipapakita daw nilang dahil sa kanyang physical condition, hindi nito kayang tumakas at hindi siya bansa sa mga witness. Ang Office of the Prosecutor ng International Criminal Court naman, sinabing patuloy silang naghahanda para sa pagdinig ng confirmation of charges ni Duterte para sa crimes against humanity. Wala pa itong schedule sa ngayon. Ang sabi naman ng palasyo, nire-respeto nila ang desisyon ng ICC. Well-received na mga manonood ang KMJS Gabi ng Laging Movie sa ikatlong araw ng napapanood sa mga sinihan. Pero hindi lang sa nakakatakot ng mga eksena na gulat ang mga manonood. Pag-surprise na ang sinangka. Makikita kay Kobe Gilbert. Tuloy-tuloy ang pananakot sa sinihan ng mga kwentong kababalaghan tapos sa KMJS Gabi ng Laging The Movie. Ngayong araw, muling nalikod sa mga sinihan ang multi-awarded journalist and host ng KMJS na si Jessica Soho. Kasama si Martin Del Rosario ng Sanit. Sa mall sa Maynila, binati nila ang mga bumibili ng tiket. Namigay din sila ng movie poster. Si Ma'am Jess at Martin, game din sa pakikipag-selfie. Sa isa namang mall sa Councilor kailangan nanood ng pelikula sa loob ng sinihan. May photo update. Tuwa raw si Jessica at ang cast ng movie sa natatanggap ng mga feedback ng horror review. Maraming salamat po. Nood, yes, laging gabi. Thank you. Salamat. Sobra. I'm proud to be part of this film. Masaya ako sa hindi naman nila about so sana ano nila. Binisita rin ni Jessica ang screen movie na sponsored But easy ang pelikula. I'm very much surprised. would you Jessica, so, ITV episodes ITV ibang way of telling yung ginawa dito and Mm. point
points kasi is these are actual anecdotes, real people from walks of life when it comes to the so medyo Visions. excited na akong mapanood. Napapanood na MJS gabi ng naging the movie sa mga sinihan nationwide. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. Hindi tinanggap ng International Criminal Court Appeals Chamber ang tatlong grounds na nilatang sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanilang apela na interim release. Ang unanimous na desisyon ito, pinala at hindi na maaari pang iapela. Himay natin yan sa pagtutok ni Darlene Kai. Tatlo ang grounds na tinukoy ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkwestiyon sa pagbasura ng pre-trial chamber 1 sa hinihinging interim release ni Duterte. Sa unang ground, nagkamali raw ang pre-trial chamber sa ginamit nito para sabihin kapag malaya si Duterte, magiging ito sa investigasyon ng mga testigo at pati ng pagtakas dahil itinuring nitong sa hanggat ang mangyayari ito. Pero sa unanimous decision ng appeals chamber, sinabi nitong tama pa siya ng pre-trial chamber. May influensya, network support, na nakakailan sila para pasalang pananagutan sa ICC. The chamber has indicated that the medical condition of a detained person may have an effect on the risk under Article 51B of the statute and may be a reason for a trial chamber to grant interim release with conditions. The appeals chamber considers that such a determination is necessarily case-specific. The defense has failed to show that the pretrial chamber's approach was unreasonable. For these reasons, having rejected the defense's argument under this ground of appeal, the first ground of appeal is rejected. Pangalawa, sabi ng defense, hindi raw dapat isinawalang bahala at sinabing hindi sapat ang garantiya ng host country na tatanggap kay Duterte. Hindi raw ito isinaalang-alang ang kakayahan ng host state na i-neutralize ang sinasabing pangaling sa pagpapalaya kay Duterte. Pero sabi ng appeals chamber, hindi raw sapat ang mga dahilan ng defense team para bawasan ang sinasabing pangaling sakaling bigyan ng interim release si Duterte na napatunayan ang kanyang manakot ng mga biktima ng testigo at influensyahan ng investigasyon. When discussing potential release of the suspect to the host state, what matters are not conditions that may, in principle, be possible in case of a release to a state different to the one proposed by the defense. Rather, what is of consequence for the Pretorial Chamber's assessment are the conditions and warranties preferred in relation to a release to the state party case. Sa ikatlong ground, sinabi ng depensa na hindi raw isinaalang-alang ng pre-trial chamber ang humanitarian conditions para sa pagpapalaya sa dating Pangulo gaya ng kanyang condition. Sabi ng appeals chamber, hindi raw naipakita ng depensa na unreasonable ang desisyon ng pre-trial chamber. The appeals chamber considers that the Pretorial Chamber did not refuse to address the question of interim release on humanitarian grounds. Rather, it gave the reason which, in its view, the humanitarian grounds advanced by the defense were not sufficiently set out in the case at hand. Final na ang appeals chamber at hindi na maaari pang i-apela para sa GMA Integrated Review. Starting kaya nakatutok 24 oras. Goal ni Alden Richards ang ultimate fan experience sa kanyang anniversary concert. Kaya ngayon pa lang, hands-on na siya sa paghahanda nito. Kabilang sa dapat abangan ang performance ng isa niyang kaanak. Makichika kay Aubrey Carampel. Hands-on si Asia's multimedia star Alden Richards sa preparasyon para sa kanyang 50th anniversary sa showbiz. Isang family handa ni Alden. Ang ARX Alden Richards moving forward. Nagaganapin sa December 13 sa kanyang hometown sa Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. Dahil very personal at espesyal ang celebration, gusto rin niyang makapagbigay ng ultimate fan experience. Because this is very important to me since it's a milestone, since it's the 50th year anniversary. So I want all the details and the decisions made for this event
is galing sa kaibuturan ng puso namin lahat. And of course, this is an event of gratitude, of appreciation, of highlighting the people that were part of my 15 years. Sa loob ng 15 taon, hindi huminto ang pagkakyat ng karera ni Alden. Marami na siyang nagawang TV shows, pelikula, at concerts. Naging kabila rin ang kanyang endorsements at marami na rin natanggap na awards. Pero ang highlight ng kanyang 15 years in the industry, The lives that I was able to touch. And kaya siguro ako nalagay dito sa sitwasyon na yun is I think that's my mission, is to really give out parang ano lang ako, vessel lang ako of all the blessings that's coming in the way because alam ni Lord na at the end of the day, I'm going to be able to share it to people who are in need. sa media call para sa kanyang fan meet, inalala rin ni Alden ang namayapang ina na si Mama Rosario, na kanya raw #1 supporter. Bilang patikim sa fan meet, A person in my family will be part of a number. So, yun yung isa sa exciting parts. And but on how it's going to be done, not kayo on December 13th. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.